Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 19. Now, I'm going to preach about the foundation of every Christian family. No? When we talk about foundation, alam na sa mga panday, mga builders, kung sa ka-importante ang foundation sa building. Importante usad kayo ang foundation sa matag-usa kapanimalay. So Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 9, I'm going to read it loud and please read it silently while you are standing. I'm going to read it. Verse number 1, now these are the commandments, the statutes, and the judgments which the Lord your God commanded to teach you that ye might do them in the land whither you go and possess it, that thou mightest fear the Lord thy God, to keep all statutes and commandments which I command thee, thou and thy son, and thy son's son, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that you may increase mightily as the Lord God of thy fathers hath promised thee in the land that floweth with milk and honey. Hear, O Israel, the Lord our God is our Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine hearts, with all thy soul, with all thy might. And these words which I commanded thee, this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and these shall be a frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa mga tao na nakakaroon. Lord, salamat sa mga kalag na save sa first service. Salamat, Ginoo, sa among mga bisita sa first service, sa second service. Lord, I pray that you will bless our hearts. Labi na, Ginoo, sa mga tao nga wa pa ma-save nga nakakaroon, that they will accept Jesus Christ as the Lord and Savior. They will not leave this place without having Jesus Christ. Ngailang dawaton, ngailang bugtong, o personal ng manluluwas, aron sila, Ginoo, mahimo nga makasaka sa langit. Lord, tabangi ako, wala ko'y mahimo kung wala ka. Kinala akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, foundation of every Christian family. Now, if you are a builders, you understand the importance of foundation. Ang foundation sa building, importante ni kaayo, no? Ang atong panimulay, importante kay nga dunay maayo nga patukuranan. Diya at bang sa gaysano, murag magtukod sila, taas nga building din ha. Nakita ninyo, dunay murag mga haligi, nga ilang gidukduk, ilang gipalubong, nga taas kayo. Nga naman, gusto sila maayo ang foundation. Kaya nga naman, kung walay foundation ang building, ang mga builders, kabalo sila niya na ang balay mamuliki, ang balay dili mo dugay, maguba, o sayang lang kayo kung unsa ka gwapo sa makita nato sa imabaw kung ang foundation dili maayo. Now sometimes ang foundation dili nato makita. Right? Wala ta kabalo kung sa gibutang diri sa ilalom. But we know, no, if you know how sa construction, foundation is very important. Dako kayo gasto sa foundation, but to make it sure ang atong balay o ang building maayos siya pagkahimo o bisan ang mga tulay aron di mahugno, aron di maguba, no? Doon na tayo mga engineers diri sa atong church, they know what is the foundation. Mao sa diana ang atong kinabuhi. Sometimes we want success, sometimes nagunahon nata nga atong panimalay nindot og sangputanan ng atong mga anak. But if you don't know the good foundation of every lives of every family, walay murag dili nimo masiguro o dili mo sangpot sa kamaayo ang imong mga membro sa panimalay. So this is important, this is very important, the foundation. Maybe maingon ka, Pastor, I have a good foundation in my family. Because Ann and my wife, we are educated. Pero daghan ang mga edukado nga guba ang ilang panimalay. Daghang
edukado nga mga tao, but their lives is destroyed by Satan. Maybe yung ka-pastor, we have a good foundation of my family because daghan may kwarta, daghan may kabtangan. Mga igsoon ko sa Ginoo, nakita ko mga dato nga tao, ang ilang panimalay is destroyed by the devil. Now, what are the good foundation for every Christian family? What is your a good foundation sa atong kinabuhi? Number one, a personal relationship with God. In Deuteronomy chapter 6, verse 1 and 3, atong makita diri nga ang mga bersikulo nagahisgot og mga anak o sa anak ug amahan. It speak about, that's about relationship to our God as a Father. Now, doon na kay maayo nga foundation sa imong kinabuhi kung imong mahimo kang anak sa Dios. That every members of the family mahimo sila nga anak sa Dios. Kung doon na sila ay Kristo sa ilang kinabuhi. Even you are rich, but if you don't have Christ, what do you have? Kung dato ka, daghang kagwarta sa imong bangko, pero wala kay Kristo sa imong kasing-kasing. No? Ang imong Ginoo, ang imong kwarta, what do you have? You have nothing. So, this is very important that every members of the family, naluwas sila. Parents, kung doon na mo'y mga anak nga wala pa mahimong anak sa Diyos, wala pa'y relasyon diha sa Ginoo, wala pa makasiguro sa kaluwasan, tell them about the gospel. Invite them to come to our church. Maybe imo siya na witnessan, wala siya mo to, wala siya mudawat kan Jesus Christ. Usa ka pagsulti sa maayong balita, it's not final. You need to sit again and pray and invite him again. And who knows, the Holy Spirit is working sa ilang kinabuhi. And then the time, nga ilang dawaton si Jesus Christ, nga ilang bugtong og personal nga maluluwas. Now, para sa among mga bisita, are you sure kung kuhaon sa Ginoo ang imong hinulaman nga kinabuhi, ang imong kalag moadto sa langit? If your answer is no, dawata si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Only Christ can save you. Now, walay makasasala nga makaadto sa langit. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Apan maigsoon ko sa Ginoo, pinaagi ni Jesus Christ. Pinaagi ni Jesus Christ ang atong sala mapasaylo. Kung ato siyang dawaton, ato siyang tuhuan, o ato siyang pasudlon sa atong kinabuhi. Na wala kay maayo nga foundation sa imong kinabuhi kung wala pa kay relasyon ngadto sa Dios. Ika pastor, dugay naman ko, nagkaila man ko sa Ginoo. That I'm not nagwawala ko mangutana if you have a religion, but my question is, do you have a relationship to the Lord Jesus Christ? Pastor, unsaon man dawata si Jesus Christ nga imong maluluwas in John chapter 1 verse 12, but as many as receive him, to them he gave the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Dawata si Jesus Christ, pasudla sa imong kinabuhi karon og mahimo kang anak sa Dios. Now, good foundation to every family begins to have a relationship to God, to every members of the family. Now, the Philippian jailer, he asked Paul how to be saved and how to have a relationship to God. In Acts 16:30, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thine house. Na maigsoon ko sa Ginoo, this is very important. Are you saved? Nakasiguro ba ka kung ang imong kinabuhi kuhaon sa Ginoo, ang imong kalag padung sa langit? By the way, walay makasaka sa langit nga makasasala. Walay bisan usa ka sala nga makaadto sa langit. And the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. And the wages of sin is death. Death means hell, eternal damnation. Apan maigsoon ko sa Ginoo, if you want to receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, mapasaylo ang imong mga sala. Mahugasan ka, pinagi sa hamili nga dugo ni Jesus Christ, og makapuyo ka dito sa langit. Jesus Christ is your only hope to be saved. If you don't have Christ today, receive Christ as your Lord and Savior during sa atong invitation.
Tungod sa sala, nalayo ang tao. Tungod sa sala, di ta kasulod sa langit. Apan pinaagi lamang ni Jesus Christ. Jesus Christ, He died on the cross. He suffered so much. Aron ang tanan nga musalig kaniya, dili malaglag, kundi dili makabaton sa kinabuhing dayon. He is our hope to have eternal life. Diya sa reliyon, wala tayong paglaw. Religion cannot save you. Your good works cannot save you. But only the Lord Jesus Christ, the wata siya karon, sa ligi siya, pasudla siya sa imong kinabuhi, during sa invitation, ayaw siya isalikway. Huwag mo siyang dawaton nga imong maluluwas. The Bible says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thine house. No? Number two, number one, dapat ang matag membro sa panimalay adunay relasyon diya sa Ginoo. So this is very important. And number two, an intense love for God. In Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 5, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Verse number 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Amen? Paigsoon ko sa Ginoo. All of us mingon tagihigugma manato nako ang Ginoo. But the question is, did you love God with all thine heart? And with all thy soul? And with all thy might? Love God with all thine heart. Intense means extreme. Dili taw-tiaw nga gugma. Pangaigsoon ko sa Ginoo, if you love the Lord with all thine heart, dili ka mo absent og simba basta makahimo ka lang. Amen? Ang atong kinabuhi, guba kung wala kay tinuod nga gugma sa pagsunod sa Diyos. Pangayuan na sa Diyos, Lord, help me to love you. Lord, tabangi ko Ginoo nga tagay kog kadaugan sa akong kinabuhing Kristohano na ang panimalay nga maguba kung ang papa ug mama walay tinud-anay nga gugma sa Dios. Ngano man maigsoon ko sa Ginoo. If you truly love the Lord, imong giuna ang Ginoo. Mahadlo ka mohimog dautan, right? Nahadlo ka sa Ginoo. Dili ka mohimog mga dili maayo nga mahimong makadaot sa imong Kristohanon nga kinabuhi. If you really love God. Ngano usay ang kalibutan gubot ang matag usa ka panimalay? Ngano man even Christian. Why? Because wala nila giuna ang Diyos sa ilang kinabuhi. Wala nila gimahal ang Diyos. Labaw sa tanan. It doesn't mean that if you are a Christian, bindot na kayo, na-save namin, nakadawat namin sa Ginoo. All my family members are Christian. But it doesn't mean nga, once nga naluwas na ka, okay ra imong kinabuhi. Okay na. Yes, of course, if you truly nga anak na ka sa Ginoo, gidawat na nimo si Jesus Christ, doon na kay assurance nga moadto ka sa langit. But it doesn't mean nga ang imong kinabuhi diri sa kalibutan, okay na. Okay lang na siya kung musunod ka sa pulong sa Diyos. Kung gihigugma nimo ang Ginoo labaw sa tanan. Right? Daghang mga Kristohanon nga bisan tuod mga anak na sila sa Ginoo, wala nila giuna ang Diyos sa ilang kinabuhi. Love God preeminently. Love God with all thine heart. Unaha ang Diyos sa imong kinabuhi. Higugma ang Diyos labaw sa tanan. Na wala pa ko'y nakitaan nga panimalay. Sama kanindot sa usa ka panimalay nga nagmahal sa Diyos. Labaw sa tanan, daghang panimalay nangalagad sa Diyos pero miserable gihapon ang ilang kinabuhi. Kay nangalagad sila sa Diyos pero wala nila higugma ang Diyos labaw sa tanan. O sa imong gihigugma karon labaw sa tanan? Your money? Your business? Sports? Kung naay basketball, naay liga, di na ka mo simba? O na importante sa imong negosyo, wala na, wala na ka sa simbahan. Paigsoon ko sa Ginoo, you have a good foundation of your family kung unahon nato ang Dios diha ta makakita og nindot nga kinabuhi sa panimalay. Amen. Love God practically. Love God with all thy soul, with all thy might. Love is an action word. Ato nang praktikalo ng atong gugma sa Diyos. All thy soul, it means all your emotion. It means imong gipadako ang Diyos sa imong kinabuhi. Now,
how to love God. Love is an action word. It is not based lang sa imong feelings. Pastor, oh, I love Jesus. Pero wala makita sa imong kinabuhi nga imong gihigugma ang Ginoo. Wala ka magtarong sa imong Christian life. Kita lang kagwapa, wala na, nalimot na ka nga, Kristohanon ka. Kita lang kagwapo, wala na. Nawala na ang imong pagka-Kristohanon. Maigsoon ko sa Ginoo, even in times of our trials, we need to love God. We need to trust the Word of God. Amen? Aba mga Kristo, oh, I love Jesus. Pag gamay ra nga pagsulay sa lang kinabuhi. Wala na. Nawala na ang ilang pag-alagad sa Ginoo. Now, Christian, sometimes, ang Diyos sulayan niya ang atong kinabuhi. Sometimes, makikistorya ang Ginoo, tistingan ta sa Ginoo, no, itugot sa Ginoo, nga doon natin pagsulay sa kinabuhi. O ato bagyong tinuod nga gihigugma ang Diyos. Dili pwede nga mayingon ka gihigugma nimo ang Diyos pero dili ka musimba. Dili pwede mayingon ka, oh Lord, I love you Lord, pero wa nimo gisunod ay ang gisugo nimo ang mga kasuguan sa Ginoo. You have an intense love for God as a father, as a mother, and you have strong foundation in your family, og bulahan ang imong mga anak og ang imong mga apo. If you love God more than anything. Amen? Parents, sinahon na sabta ninyo, unsa ka importante, nga doon kay tinudanay nga gugma sa Diyos. Nga your children, makakita sila, nga, how do you love the Lord? Yun sa nimo pag-una ang Ginoo. Mingon sila, wa ko kita ni Papa o ni Mama, nga wa to sila musimba sa adlaw nga Domingo. Every time the church, doon ay panagtigom sa church, na sila sa simbahan. Amen? Nagpaluyo sila sa buluhaton sa Ginoo. O bulahan ang imong mga anak, nakakita ni Ana. Because they will remember you and they will follow your steps. Number 3, ang foundation sa atong kinabuhi, sa atong panimalay, una, a personal relationship to God, to every family members. And number two, that's intense love for God. No, nga ang matag membro sa panimalay, ilang tinudanay nga gihigugma ng Diyos. Giuna ang Diyos. Ang Diyos mo'y labaw sa tanan sa ilang kinabuhi. Number 3, a commitment to God's Word. In Deuteronomy chapter 6, verse 6, and these words which I command thee this day shall be in thine heart. And these words, the Word of God, amen? Dapat ninanit nasa atong kasing-kasing na kumitado ta sa pulong sa Diyos. Now, you have a strong foundation in your life, even in your family. Wag og matag-usa ka membro sa panimalay. Aduna sila'y strong commitment sa pulong sa Diyos. They are committed to read the Word of God. Amen? Parents, did you check inyo bang gisubay ang inyong mga anak if they are reading the Bible every morning? O inyo lang silang gipasagdan? Now, ang panimalay nga nagbasa sa pulong sa Diyos matag adlaw, lig-on nga panimalay. Ang panimalay nga nagtuon, nagmemorize sa pulong sa Diyos, lig-on nga panimalay. Ang panimalay nga nagbasa, nagtuon sa pulong sa Diyos, nagsunod sa pulong sa Diyos, dili siya nagbasa apan iyang giaplikar. Ang iyang gibasa, usa ka panimalay nga bulahan. The Word of God is the hope of every family. Kung imong sundo ng pulong sa Diyos, wife, obey the Word of God by obeying your husband. Amen? Wow, my amen. Amen? And husband, be a man. Set your family according to the Word of God. Kitang mga lalaki, dapat mag-pray ta sa atong mga desisyon, sad. Amen? Nga naman, kay kung masayop ta sa atong desisyon, murag magduaduhan ang atong asawa o sunod nato. Pero mga asawa, ang leader sa panimalay, ang lalaki. Amen? So, pray ninyo nga ang inyong mga bana, dili masayop sa ilang desisyon. Kung kamo mo'y magbuot
sa inyong mga desisyon, kay medyo bright ka, medyo isog ka, dili na usahay, doon na negative outcome. Doon na mga bana nga dili faithful sa church, ang asawa mo naguna. Pero, if your husband is serving the Lord, submit to your husband. Amen? Ephesians chapter 5, verse 22, wives, submit yourself unto your own husbands as unto the Lord. That's by faith. Amen ba? Dubot yun ang balay-malay. Kung ang asawa mo'y nagbuot, kanang akong asawa, kung saan na mas bright na nako. Pero salamat kung ako na yung sulti, maminaw siya. Ako guna sa tawgog pastura usahay. Bana, dapat magpakalalaki kita. Kita'y mag-una diya sa buluhaton sa Ginoo. Magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Stand for the sake of your family. Ang asawa na gani mo nagsigig nagbuot na niya kamunduan ng alagad sa Ginoo. Doon na dili maayo nga epekto. Because this is the Word of God. Ang Diyos wala masayop. The Word of God is the book of wisdom. In Psalm 119, verse 99 to 100, I have more understanding than all my teachers, for the testimonies are my meditation. Verse 100, I understand more than ancient. Wow. If you study the Bible, if you read the Bible, mas bright pa ka sa mga ancient, mga tiguwang na dunay kaalam. Mas doon na pa kay panabot sa imong magtudulo because I keep my precept. The Word of God is the Bible is the perfect guide to every believers, to every family, to every Christian businessman. Christian businessman, the Word of God is our guide. This is our principle. If you follow this principle, dili kayong kamasaag. In Psalm 119, verse 105, the Word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Now, ang pulong sa Ginoo mao nay kahayag sa atong mga tiil. Nakasulay naman moglakaw nga ngit-ngit kayo, brown out, dagko kay bato, madagma ka. Pero kung doon na kay lamp, suga, o doon na kay kahayag, imong makita ang mga tiil o gahanin mo ibutang para di ka madasmag. Maigsoon ko sa Ginoo. That's the Word of God mo nga itong kahayag. Parents, have a family devotion in your home. Read the Bible. 10 to 15 verses. No? Nya, pag umanyog basa, kung kinsay maka-explain. Ang anak maka-explain, ang bana, ang asawa. And then, kung wala, magkuhag prayer request. And then pray. Pastor, dili man may kabalo ni Ana. Mga igsoon ko sa Ginoo, this is the Word of God. Kamura bitaw na diha. Train your children. If there is problem, read the Word of God and search the Word of God. Amen? Dapat kumitado ta sa pulong sa Diyos. Dili ka ng Biblia, dadun lang nato kung simba. Haman to akong Bible. Kuhaon mo, dala mo simbahan. Unya, di pag ka magbasa kung nakasimbahan, pag naay bersikulo, di ka mag-abre, unya, matulog pag ka, wala gyud ka ugmao ng imong panimalay. Amen? Dapat, our Bibles, atong gidala sa simbahan, atong gibasa, matag-adlaw. Because the Word of God is our guide. Amen? The Word of God mao ni atong lampara sa atong tiil. Nga di ta mapandol. Ngano nangatulog naman mo? Ha? The Word of God is our guide. I'm serious. Mga igsoon ko sa Ginoo, what kind of family, what kind of future you have kung wala ka magbasa sa pulong sa Ginoo? Kung sa maning Biblia, gitugan ni sa Ginoo para atong basahon. No, ang ubang mga tao, ang Biblia, gibutang nilang sa altar, gihana nila. Ila lang hikapon
kay banalangina na sila sa Ginoo. No. You will be blessed this book if you read this book and apply the principle of this book. Amen. Mga igsoon ko sa Ginoo, dapat unta matag panimalay. Doon na tayo maayo nga foundation sa atong panimalay. Komitado ta sa pagtuon, pagbasa, pag-aplikar sa pulong sa Diyos. Last, katapusan. Now, we have a strong foundation sa atong panimalay. Last, number 4, a commitment of biblical training of their children. You need to have a biblical training sa imong mga anak. All children need to be trained aron mahimo silang maayo nga Kristohanon. In Deuteronomy chapter 6, verse 1 and 2, now these are the commandments and statutes and judgments which the Lord your God commanded to teach you, that you might do them in the land whither thou go to possess it. Thou mightest fear the Lord thy God to keep all his statutes and his commandments which he command thee, and thy son and thy son's son, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Now teach your children to fear God. Imong og sa imong mga apo, thy sons, anak sa imong anak, apo. What a tragedy when a child saw his parents nga walay kahadlok sa Diyos. Mga ginikanan, we need to teach our children to fear God. Kanang pagsimba, ilhana na, nga na pagtudlo nato nila, nga nahadlok sila sa Ginoo. Kanang paghatag sa bahin sa Ginoo, sa offerings, ilhana na sa pagkahadlok sa Diyos. Ang paghimo og dili paghimo og sala. Dapat they are honest. Amen? Tudluan nato ang atong mga anak nga doon na sila'y aron doon na sila'y paglaom. Walay paglaom ang mga bata if we will not train them. You do not say, Pastor, I'm a Christian. My children, musimba na, nasa simbahan. Parents, remember this. The first teachers of your children, dili mga Sunday school teachers, dili maestra sa kinder. Ikaw, maoy, primero nga magtudlo sa imong anak sa pulong sa Diyos. Read the Word of God. Na mga bata pa si JR o si Amam, kami ni Jema, just open our Bibles and then we need to read the Bible. Imo JR 5 verses, ako 5, si Jema 5, si Amam 5, and then pagkahuman ini, kinsay mo share, kinsay nakasabot, o doon ay ilang isulti na sabtan nila, they try to share even they are a little child. And after that, we share them some of our problems. And then, muhatag mi sa among mga prayer requests. And we pray early in the morning. Now, mga igsoon ko sa Ginoo, we are Christian. And ang Diyos, nagdahom siya, nagtanaw siya nato, nga ang pulong sa Diyos atong gitudlo. O dapat komitado ta sa pag-train sa atong mga anak. Amen? In Deuteronomy chapter 6, verse 3, Deuteronomy chapter 6, verse number 3. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord of God thy fathers hath promised thee, in the land floweth with milk and honey. Well, ang atong kwarta nining kalibutan na ato raning biyaan. Pero ang Diyos nag-promise siya og increase, nag-promise siya blessing. Kung ato lang tudluan ang atong mga kabataan sa pagsunod sa pulong sa Diyos, aron dili sila mahimong miserable. Aron sila mahimong blessing sa uban. Aron ang ilang kinabuhi gamiton sa Diyos. Aron daghang masave nga mga kalag. Maybe your loved ones wala pa masave ang uban. God will use your family. Na kining imo mga minahal sa kinabuhi nga maluwas sila. Tuluan nato ang mga anak makanunayon diligently in Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently. Parents, teach your children diligently. And to thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house. Naglingkod ka sa imong balay. Teach them the word of God. And when thou walkest by the way,
teach them the word of God. And when thou liest down, teach them the word of God. When thou risest up, teach them the word of God. Teach them diligently. Teach them always. Amen? Di nato nitudluan ang atong mga anak, ang kalibutan may mutudluan ig binuang. Ang ilang mga amigo, mutudlo nilag binuang. Teach them daily. Usay mingunta, sa una, sa diyang pag-eskwela na ko, apa ko maluwas, grabe na kong buguya, ingon ang akong mama, kanimang god si Bado, anim god si Dodo, na-influence ni sa iyang mga amigo ni Tuti ug ni Agong. Ang mama po ni Tuti ni Agong, kani sila na-influence man gud ni ako po'y gitudlo. Kaya atong unahuna, atong anak buutan. Hoy, kanang atong anak na ipagkabuutan na pero di nato natudluan sa pulong sa Dios, tag-as nagsungay pa nato. Amen? We need them to teach the word of God. Dapat doon na komitado ta sa pagtudlo kanila sa pulong sa Diyos. Maigsoon ko sa Ginoo. If you want your children to be blessed by God, have a commitment to teach your family the word, to train them. Ang imong mga anak, mag-alagad sa Diyos. Last verse nga akong basahon ninyo. Now, kitang mga ginikanan, doon tayo desire ng atong matag-usa ka anak i-bless sa Ginoo. Our family i-bless sa Ginoo. Basahan ninyo in Genesis chapter 18. For how many times I read this verse para inyo gining, sige na ko ning basahon din. Genesis verse 18 and 19. Ato makita nili, God blessed Abraham because he trained his children to serve God. In Genesis chapter 18, verse 18 to 19, verse 18, saying that Abraham shall surely become a great and mighty nation. Gisaaran sa Diyos si Abraham nga mahimong great and mighty nation. In other words, gisaaran sa Ginoo nga ang panimalay ni Abraham, iyaning panalanginan. And on earth, and all the nation of the earth shall be blessed in him. Verse 19, this is the reason. This is the reason why God blessed Abraham and his family. Verse 19, for I know him, the pronoun him, nagisgot ni kang Abraham. Iyon ang Ginoo, kang nakaila ko ni Abraham, that he will command his children. Amen? Why God bless the family of Abraham? Ganing si Isaac, si Jacob, gisulti yun sa pulong sa Diyos, God, they will blessed by God because of Abraham, their fathers. For I know him that he will command his children and his household after him, and it shall keep the way of the Lord to do justice and judgment. The Lord will bring upon Abraham that we had spoken of him. Kay nasayod ang Diyos kang Abraham, ang iyang mga anak, iyang suguon sa pagsunod sa Diyos. Iyang kitudluan, iyang gitrain sa pag-alagad, pagsunod sa Diyos. After him. Not only his children, dili lang iyang mga anak kitudluan ni Abraham. Lakip ang iyang household. What is household? Lakip ang iyang mga maid. Lakip ang iyang mga workers. Now, Christian businessman, importante kayo nga atong mga workers, atong gishiran sa pulong sa Diyos. Atong gidala diri sa church. Amen? Wala magingon si Abraham nga, okay, pagsimba mo, mga anak, simba mo, ako nara ko sa balay. No. The word after him, it means siya may naguna. Amen? Now, Christian, sa katapusan, importante yun kayo ng atong panimalay. Atog yung doon natin komitado ta sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Train your children to serve God. Train your children sa pagsimba. Ayaw tuguti ang iyong anak, wala, udod to da, dito ra sa imong balay, dili sa musimba. Ayaw tuguti sa usa sa imong anak, nga tuwa ra sila sa balay, di sila magsimba. Ako nagpasalamat ko sa Ginoo.
Sa diyang naluwas ko ang among panimalay, ang akong mama, bunalan ko kundi ko musimba. When I was a child. Masuko siya nako kundi ko moapil sa camp. Sa diha nga magsabot na mga young people nga moadto sa Dipolog, moapil og camp. Ang akong mama nangulos og bag kay wa may bag. Nangulos siyag bag, isulod ang pipila nako kasanina, ang akong short, unya tagaan ko niya 10 pesos, ang usa ka kamot nagdalag bag, ang usa kamot nagdalag bunal. Aron mo sakay ko sa jeep. Pero nagpasalamat ko sa akong mama. Nadaghan ko na atinan nga mga camp because my mother forced me. Now, parents, inikadag ko sa atong mga anak, we cannot force them. But right now, when they are young, we can force them. We can train them to teach, to love the Lord. O pinaagi niya na adun na sila nindot nga kinabuhi. Magpasalamat sila sa Ginoo nimo because you train them to serve God, to worship God. Na kung dili ta muliho karon para sa atong panimalay, mahimong lig-on diha sa Dios, maabot ang panahon nga maulahita. Train your children mintras bata pa sila. Ang kahoy nga gamay pa, imo pa mapiko, pero ang kahoy nga dako na, wala na kay mahimo niya na. If you have a strong family, ang imong mga anak i-bless sa Diyos because they have learned to love God. We need to have a strong foundation in our family. But as parents, our children, nagtanaw sa atong kinabuhi, how we love the Lord, how we serve God. Love the Lord and your children will follow you. If you love the Lord, parents, kung imong giuna ang Diyos sa pagsimba, imong gipadako ang Diyos sa imong kinabuhi, ang imong mga anak nakakita niya na, and they will follow you. And they will love the Lord also. O ang ilang kinabuhi, doon na sila maayo nga kinabuhi sa ilang pagdako nila. Para sa among mga bisita, dawata si Jesus Christ karon nga imong maluluwas aron mahimo kang anak sa Dios ug mahimo nga makalingkawas ka sa silot sa sala nga mao ang impierno. Ayaw isalay ko si Kristo karon, but open your hearts and accept Christ as your Lord and Savior. Manindog ta palihog, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong mensahe. Lord, ako nagpray, ikaw mag-bless sa invitation. Tanan akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Remain standing. No one is looking around. Akong gihangyo. Walay magsaba. Just bow your head and close your eyes. While the piano will play very softly. Para sa among mga bisita. Maybe this morning, naka sa simbahan, it is not by accident nga naakadiri sa simbahan. Itugot ni sa Ginoo. Because God has a plan for your life. Even yung kapastor ay wala gi ko masayod kung mamatay ko, padulong ang akong kalag. I'm praying that God will open your heart and God will convict your heart that you are a sinner. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. You cannot enter heaven kung dili mapasaylo ang imong mga sala. Mapasaylo lang ang imong mga sala kung imong pangayuang nagpasaylo sa Dios o imong dawaton si Kristo karon nga imong maluluwas. God in His Son, the Lord Jesus Christ. O imong siyang dawaton karon nga imong maluluwas. The Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Walay lain nga ngalan nga makahimo nimo nga makadala nimo sa langit except the name of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the only Savior that we have. Dili ka makasaka sa langit kung wala kay Kristo. Wala nimo gidawat si Jesus Christ. Wala ko magingon nga it's about sa religion. No, Baptist cannot save you. Your religion cannot save you. But speaking about the Lord Jesus Christ. Now, kung wa ka kasiguro karon kung mamatay ka, padulong ang imong kalag, dawata si Jesus Christ nga imong maluluwas. Just bow your head and close your eyes. Maybe kung ka, Pastor, I want to be saved. Gusto na ko dawaton si Jesus Christ nga akong maluluwas. Gusto ko nga makaadto ko sa langit, makasiguro ko, and I believe that Jesus Christ is my Lord and Savior. Ipataas lang imong tunga kamo, tay mailan, nga imong siyang dawaton na doon na ba? Amen? Amen?
Ay, nakita kong duha ka kamot. Ado na ba ikatulo? Ay, yes. Doon na ikaw pat, 5, 6. Ado na pa ba lain? Yes. Another hands. Ado na pa ba? Yes. Pastor, I want to be saved. Gusto na ko dawaton si Jesus Christ. Ado na pa ba? Ayaw gisalikway si Jesus Christ. Atong nagpataas sa ilang kamot, o bisang wa ka magpataas, kung gusto nimo dawaton si Jesus Christ, sunod din nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Sunod din nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Diha sa imong gitindugan, sunod din nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Ginoong Hesus, sunod din pag-ampo, Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong pagpakamatay dito sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Daghang salamat sa nagdawat sa Ginoo na Christian. God wants you to have a good and strong foundation of your family. If God's speaking to your heart, why you will not come? Just talk to God. Lord, I want you to bless my children. Lord, I want you to bless me as a member of the family. Will you come? Now, mga igsoon ko sa Ginoo, if you understand the Word of God, if God's speaking to your heart, let's come to the altar and just talk to God. Kneel down and ask God to help you. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Sa mga kalag, Lord, nga nagdawat nimo, ako nagpray nga ikaw mag-bless kanila nga sila mag-grow spiritually. Lord, wala gyoy butang, Lord, nga among madawat kung dili ka mo tabang na mo. Lord, we're praying sa among mga panimalahi. Ngayon mo ning panalanginan. Ang among mga anak, Lord, nga mga lagad nimo. Lord, help them. Lord, as parents, bless kami, Ginoo, nga mahimo kaming blessing kanila. Nga makita ang among pagigugma diya kanimo so that they will follow us. Lord, I pray that you will bless every heart, especially, these people that they came forward, they prayed, Lord, kita ka sa ilang kasing-kasing, tabangi sila. In Jesus' name I pray, Amen. Daghang salamat at balik mo sa inyong gilingkuran. O